Share ko lang sa inyo guys kung anong pagkakaiba nitong itong 14 pins relay at saka sa ating impulse relay. Ito kasi yung impulse relay natin guys. I-share ko sa inyo kung anong pagkakaiba nito. Ito siya guys, tinatawag to na 14 pins relay dahil 14 yung pins niya. Ito kasi ang palatandaan ng ating pins. Kung ating bibilangin, ito 4, 4 naman ito 8, tapos 4 naman ito 4, 8, 12, tapos dalawa nagiging 14. Kaya nga tinatawag ito na 14 pins. Tapos itong 14 pins guys, kilala din ito sa tawag na Tapos itong 14 pins relay guys, kilala din ito sa tawag na 4 poles double throw. Sa ibang term tinatawag din itong change over relay dahil pwede sa mag-change. Ang normally close pwede mag-normally open, ang normally open pwede mag-normally close pag mag-activate ang ating 14 pins relay. Mayroon kasing 8 pins relay, mayroon ding 14 pins relay. Itong relay na ito. Ang function ng relay na ito guys, pag magkakaroon siya ng power supply, ang normally close mag-open, ang normally open naman magko-close. Pag hindi siya magkakaroon ng power supply, babalik siya sa normal position na mag-normally close ulit. Ganun guys, pag hindi na siya nag-activate ang ating relay. Ito namang impulse relay natin, kakaiba naman ito. Pag magkakaroon ito ng power supply, ang ating A1 at saka A2, tapos ito siya nakasetting sa auto mode. Ito kasi yung auto mode niya guys sa taas. Ito naman sa baba ay nakasetting sa off position. Dapat naka-auto ito. Pag naka-auto ito guys, pag magkakaroon ng power supply ito, aangat itong itim, magko-close ang contact ng normally open, magko-close. Tapos ngayon, pag mawalan siya ng power supply, still pa rin ito na nakaangat. Ganun kasi ang function niyan. Pag magkakaroon naman siya ng supply ulit, mag-o-off naman ito. Bali magti-trip ang itim, ang normally open na nag-close kanina, mag-aano ulit, mag-o-open ulit. Tapos ang normally close naman, magko-close ulit. Pag aangat itong itim, ang normally open mag-close, ang normally close naman mag-o-open. Pag bababa itong itim, ang normally open mag-open, ang normally close mag-close. Pag magkakaroon to ng power supply, hindi tatagal ang power supply dito. Kumbaga, i-trigger lang niya para aangat itong itim, mag-close ang contact. Pag magkakaroon naman ng power supply, bababa. Kasi guys, pag magkakaroon kasi ito ng power supplies, aangat itong itim. Pag hindi siya magkakaroon, still pa rin ito na umaangat. Pag magkakaroon naman ng power supply ang A1 at saka A2, bababa naman ito. Bali magti-trip siya. Dapat nakalagay sa auto mode. Ganun ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito guys, ginawan ko na lang ng demo kasi marami kasi nagtatanong kung anong pagkakaiba ng impulse relay at saka sa 14 pins relay. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa.